Good day mga kaibigan. I-review natin ang Toyota RAV4 2026 model at magbigay tayo ng konting comparison sa kanya sa 2025 model. At magbigay din tayo ng impressions natin sa kanya sa test drive natin. So itong 2026 model ay may dalawang variant, limited at yung adventure. So ito yung limited mga kaibigan. So pareho silang 2.5 liter na 16 valve double overhead cam at 4 cylinders na hybrid electric vehicle. So naka ECVT forward siya or ECVT na yung ibig sabihin apat na gulong ay naka hybrid na powered. So ang horsepower nito ay 239 at 221 Newton meters. So ito ang interior nung limited variant. So maganda ang pagkagawa, refined, at ang materials na ginamit ay parang yung ginamit sa Toyota Land Cruiser tsaka Toyota Prado. So meron itong heads-up display at ang kagandahan dito sa 2026 RAV4 ay meron pa rin siyang mga physical buttons or knobs. Hindi kagaya ng mga lumalabas na bagong mga sasakyan kagaya ng mga Chinese vehicle is sa infotainment na or sa screen na ng infotainment ang adjustments or controls. So yun ang kagandahan sa Toyota. Ang limited variant ay mas maganda yung leather material or seat material na ginamit sa kanya compared sa adventure. Pero sa outside look mga kaibigan ay para sa akin mas prefer ko yung front fascia ng adventure variant kasi mas parang rugged siya. Ang isa sa malaking pagkakaiba nila ay sa gulong. Ang gulong nito ay 20 inch at sa adventure ay 18 inch. Aesthetically, mas maganda tignan yung 20 inch. Pero sa ride comfort ay para sa akin mas maganda ang 18 inch kasi mas high profile siya. Base sa experience natin sa driving, sa test drive ay mas maganda ang ride ng adventure kasi naka 18 inch lang siya. So ganyan ang pagkakaiba nila sa front fascia. Mas maganda tignan yung adventure para sa akin. At ito ang interior ng adventure mga kaibigan. So mas lower grade lang ang ginamit na seat material niya pero same ang craftsmanship, maganda ang pagkagawa. Okay, compare naman natin konti itong outgoing model, yung 2025 model na RAV4. So ganito yung itsura ng RAV4 na outgoing model. Para sa akin, mas maganda pa nga itong front fascia ng outgoing model ng RAV4. So ito ay pareho lang din na LED lahat ng ilaw nila. At yung makina nito ay 2.5 liter na 16 valve double overhead cam 4 cylinder. Naka ECVT 4x2 front wheel drive ito mga kaibigan. At ang horsepower niya is 178 at 220 Newton meters. So mas pinalakas lang ng konti yung horsepower nung 2026 model at naka 4-wheel drive na yung 2026 model. Yung outgoing model ay front wheel drive na 4x2. So sa materials na ginamit ay mas in-improve yung 2026 model. Lalong-lalo na sa dashboard at ang gulong nito ay naka 17 inch lang ang gulong nitong outgoing model. Pero yung high-end nito na outgoing model ay naka 18 inch wheels. So, para sa akin, sa interior at sa accessories ay mas maganda yung 2026 model. Lalong-lalo na yung interface ng camera, malinaw. At sa suspension naman mga kaibigan ay pareho lang. Yung suspension na ginamit ng RAV4 na 2025 model ay halos the same sa 2026 model. So yung
pagkakaiba nila ay sa powertrain at yung hybrid system na ginamit ay yung E4 hybrid na nila. Apat na gulong na ay pinopropel nung hybrid motor. Okay, that's all sa comparison natin sa RAV4 2025 model at RAV4 2026 model na yung dalawang variant na. So mag-share naman tayo sa experience natin sa test drive. So itong tinetest drive natin ngayon ay yung 2026 RAV4 na limited variant. So ang feel ng steering wheel niya ay very smooth at napakaganda ng power delivery niya. Pati yung seating comfort niya para sa akin ay ramdam na ramdam kong comfortable. At ang kagandahan talaga sa Toyota ay very stable. Makikita mo yung stability, mararamdaman mo yung stability at reliability. Sa suspension niya ay firm pero smooth. At ang NVH niya ay maganda. Konti lang yung noise at vibration na nararamdaman mo sa kanya, pati yung harshness niya ay napaka-okay. So para sa akin, ang ganda ng ride feel ng 2026 model na RAV4 na limited variant. Bali ang presyo nitong limited variant ay 2,514,000 pesos. Ito yung top of the line. Bali ang low end niya is yung adventure variant. Okay. So share naman natin itong test drive experience natin or driving experience natin sa adventure variant. So first na na-observe natin sa kanya ay pareho lang sila ng steering feel at ng suspension feel sa limited variant. Pero para sa akin mas smooth yung feel nito sa suspension, yung tagtag, kasi mas high profile yung gulong niya compared mo sa limited variant. 20 inch yung sa limited at itong adventure variant ay 18 inch. At pareho sila ng stability ng adventure at limited. Kahit matulin ka sa mga obstacle na ganyan ay very stable. Yung stability ay hindi kumbaga planted yung sasakyan kagaya nito. Tight cornering ay napaka-smooth. Sinubukan din natin siya pinatulin ng tagbo sa speed bumps ay napaka-smooth lang yung pag-absorb ng suspension. Yan. So kahit ganitong mga cornering na naka-speed up ka ay hindi, kumbaga may body roll siya pero konti lang ang body roll niya sa likod. Very stable at very smooth ang suspension niya, mga kaibigan. Pati yung stopping power or braking power niya ay napaka-smooth pero ang lakas. Sinubukan din natin i-drive silang dalawa. Yung RAV4 2026 model na LTD tsaka Adventure sa regular road. Kasi dito natin madalas nagagamitin itong mga sasakyan na to. Ay base sa experience natin ay smooth ang tagbo, yung power delivery, yung suspension feel ng dalawang sasakyan na to ay napakaganda. Sa NVH ay napakaganda rin. Halos hindi mo naririnig yung ingay sa labas. Sa seating comfort ay almost the same. Lamang lang ng konti yung sa high-end variant, yung limited variant. Kasi mas maganda yung leather material or seat material na ginamit doon. Pero sa lahat ng aspeto ay almost the same sila. Ang lamang lang nung limited ay yung mga accessories at mga other driving comforts na nilagay sa kanya. Pero sa basic driving, sa regular use, kung daily use man siya, long drive or adventure use ay almost the same. At syempre, ang reliability, stability at craftsmanship ng Toyota ay
nasa kanilang dalawa. Okay? So, hopefully, nagustuhan nyo itong simpleng review natin sa Toyota RAV4. Simpleng comparison natin siya sa 2025 model, yung outgoing model. At yung experience sharing natin or yung pagbigay natin ng impression dito sa bagong model ng RAV4, yung 2026 model ng RAV4. Maraming salamat muli mga kaibigan. And by the way, yung adventure variant pala ay nagkakahalaga ng 2,183,000 pesos. So, konti lang yung price difference nila. At isa sa na-observe ko sa sa 2026 model na RAV4 ay napakaganda ng interface na nung camera dun sa infotainment system or dun sa screen. Napakalayo dun sa regular na Toyota, yung sa camera or screen resolution ng Fortuner, ng Hilux at ng Grandia. Okay? So, thank you very much sa Toyota sa pagbigay sa atin ng pagkakataon na masupugang ma-test drive itong napakagandang sasakyan nila. So, maraming salamat muli. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.